Magandang gabi mga ka-Soundworks. Share ko lang po sa inyo ang about po sa isa po sa mga repair na nagpahirap po sa atin ngayong gabi. Itong VZ 1500 ng Kevlar. So, ito, mabuti na lang po at na-solve na po natin itong problema. Ito po kasi mga ka-Soundworks ay kahit na kanina po, kahit na mayroong DC output po itong kanyang circuit, ay pumipitik po itong kanyang relay. So, nahirapan po tayo kasi inakala po natin na walang problema itong amplifier kasi nung i-plug in po siya natin at saka switch on po natin, ay maririnig po natin na pumipitik po itong kanyang relay. Pero nagulat po tayo nung lagyan po natin ng speakers ay nagre-react po itong terminal dito, nag-spark po itong kanyang terminal, saka humahagong po ang ating mga speakers. Kung tiningnan ko dito, nag DC check tayo dito sa kanyang terminals, ang kabilang channel ay mayroon pong DC output. So doon po ako nagtaka, pumipitik po itong kanyang relay pero mayroong DC output. Ayaw na masusukat dito sa kanyang speaker terminals. So, nung i-troubleshoot ko po, inayos ko na po itong amplifier. Ito po, nagkaroon po ito ng problema. Bali, nagpalit na po tayo dito ng dalawang OPT. Ito po, itong OPT dito at saka dito. Isa sa NPN at saka isa sa PNP. Pero wala tayong makita na ganitong klase ng resistor, kaya ito na lang po na resistor. Pero parehas po sila na 5 watts po. Ngayon, nung na-solve na natin ito, wala na rin po siyang DC out at saka may audio na rin po ito. Bumalik po tayo dito sa kanyang relay. Yun po ang isang malaking katanungan ko po. Bakit na kakasukat po tayo ng DC dito sa output? Samantalang mayroon siyang protection na relay para sa output. So, nung tiningnan ko mga ka-Soundworks, hindi pala nakakapag-protect itong relay kasi itong kanyang connection, ito kasi ang output niya mga ka-Soundworks. Ito ang main out ng amplifier. So, ito po ang mula dito sa ating circuit. So, ito na po. Mayroon siyang connection papunta doon sa ating relay driver. Ito ang relay driver niya na area. So, ito, kung makikita ninyo, nagkaskas po ako dito sa layout. Kasi nga po, hindi po ako nakakasukat ng continuity dito sa kanyang layout. Wala naman tayong nakikita na crack. Pero wala po tayong masusukat na continuity. So, naglagay po ako ng jumper dito. Naglagay na lang po ako ng jumper. Kasi siguro baka may crack dito na hindi lang po makikita nating mga mata. Kaya yun po, naglagay na lang po ako ng jumper. So, yun pala ang naging problema mga ka-Soundworks. Kasi walang hindi nakakapag-protect itong ating relay kasi hindi siya nakakasense ng DC mula dito sa ating circuit. Kasi nga po, itong connection dito, itong layout sa board ay nawala. So, ito ang kanyang relay driver, ito. So, bali dalawang relay po ang dala niya, ito at saka ito sa kabilang channel. So, itong connection po dito sa kabilang channel, mula sa main out ng amplifier, papunta dito sa relay driver. So dapat kasi may connection itong main out papunta dito sa relay driver para halimbawa po na damage po itong ating amplifier board, ay once na damage po ito, magkakaroon po ng DC output. Lalabas po kung ilan po ang supply, lalabas po dito sa output. So ang trabaho nitong relay para proteksyonan po ang ating output na hindi po makakalusot ang DC dyan. So ngayon, ito po ang nagka-problema po ito. Bihira po ito na nangyayari mga ka-Soundworks, mga ganitong problema.
So, na-share ko lang po, baka mangyari din po sa inyo yung ganun na mga problema. Simpleng problema lang po 'yun. Nawawala po minsan yung mga layout sa board. Ito gaya nito kasi back to back ito. Minsan pala mga ka-Soundworks itong layout maliban po sa parts na minsan naubos na natin na i-check itong mga parts. Problema pala ay yung layout putol. So, yan minsan nagbibigay ng sakit ng ulo sa atin. So, mabuti na lang ito at na-discover po natin mga ka-Soundworks na yun pala, ang layout pala ang problema. Kaya, itong relay, kahit na may DC out itong ating circuit kanina, ay nagti-trigger pa rin siya, nagti-trigger on siya. So, yun lang mga ka-Soundworks. Ito, na-solve na po natin ito. Pumafunction na po itong circuit na ito. So, magandang gabi mga